My dear brothers and sisters, if we are witnesses to this scandal of corruption in our country, yet we will not stand for truth and we will not do anything to hold them accountable, then we are not accountable ourselves. Ngayong nakita na natin ang totoo, kapag kinalimutan lang natin ito at hindi natin ito ginawang aral para sa atin, sa ating mga susunod na pagpili ng mga namumuno at pagbabantay sa mga pinuno natin, then we will be accountable. The Lord be with you. And with yours. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and mammon." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the Holy Reading. Good morning, everyone. If there is one word that can summarize all the readings that we have heard in today's Mass, what is that word? It begins with the letter A. And it is very relevant these days in what is happening in our nation. Anyway, this is not a graded recitation, so let me tell you the answer. Accountability. Can everybody say that word? Sa Tagalog, pananagutan. Can everybody say pananagutan? At napakasimple ng ibig sabihin nun. Lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pananagutan natin sa Kanya pagdating ng takdang panahon. And our opening prayer tells us something about what is this accountability all about. Everything is about loving God and loving our neighbor. Because these two are the most important commandments. To love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and to love your neighbor as yourself. Are you listening to me? Can everybody say, loving God and loving our neighbor? These two should be the sole purpose of our lives. Kaya tayo isinilang sa mundong ito, and therefore we are gifted with life, and some people are gifted with wealth, some people are gifted with power, and some people are gifted of many other things. Lahat ng biyaya na tinanggap natin, ang ating buhay, kayamanan, kalayaan, kapangyarihan, lahat ng ating kakayanan at lahat ng ating katangian, lahat ng ito ay dapat nating gamitin para ang Diyos ay paglingkuran at parangalan, at gayon din ang ating kapwa ay lalo nating mahalin. And I think I've said it in some of my reflections some weeks ago. But today, we are being reminded to be accountable not only in big responsibilities, but even in the little things that we do. Because accountability is measured, especially in times of anonymity, that nobody sees us. Madali kasing maging accountable kapag maraming nakakikita. Pero
kapag wala nang nakakakita, doon nasusubok kung talaga bang accountable tayo, kung talaga bang mapanagutan tayo bilang tao. So let me encourage you, my young brothers and sisters, the students who are here, and also the parents who are here, all the employees who are here, those who are involved in government service, everyone who consider themselves as followers of the Lord, we should be accountable whether we are being seen or not seen. Dapat tayong maging mapanagutan, may nakakikita man o wala. Dahil bandang huli, akala lang naman natin na walang nakakikita sa atin. Nakikita tayo ng Diyos na lumikha sa atin. Do I hear an amen? Number 1, let us be accountable about the life and the strength and the opportunity to live in this world. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng oras ng Diyos, and the very least that we can give Him in return for the love that He has shown us is to go to Sunday Mass. I hope that the students who are here celebrating with us is not only here because of a requirement. Nandito ba kayo at nagsisimba dahil required kayo? O yung iba, umamin na, tumatango yung iba. Yung mga parents kaya ninyo, nagsisimba kahit hindi required ng school na magsimba kayo ngayong linggo? I hope so. I hope so. Because my dear parents, my dear students, everyone who are here, our obligation to God is not just meant to appease Him, but it is meant to deepen our relationship with Him. Kaya sa first reading natin, winawarningan ni Prophet Amos yung mga tao na nilalamangan ang Diyos. May oras para sa trabaho, may oras para sa ibang bagay, nakakapag-mall, nakakagala, nakakapunta sa mga birthdayan, nakakapunta sa mga okasyon, pero hindi makapunta sa simbahan para sambahin ng Panginoon. You are being warned to do your responsibility before God, to do our Sunday obligation, because our going to Mass every Sunday is a way to be accountable for the life that has been given us. Do I hear an amen? Ang pagsisimba kapag araw ng linggo ay pagiging mapanagutan sa ating Panginoon. Kasi kung minsan nasasanay na tayo na nanloloko ng tao, kaya kung minsan pati ang Diyos niloloko natin at dinadaya. Kaya nga sinabi rin sa first reading, yung mga tao na hindi nagagawa yung obligation nila sa Panginoon, parang nawawala na rin ng takot sa Diyos. Kaya nagagawa nilang mandaya ng kapwa. Dinadaya nila yung timbangan, o kaya naman dinadagdagan nila yung presyo ng kanilang mga ninenegosyo. Di ba ganyan din po ang nangyayari sa mga flood control project scam? Binabawasan ng bakal, dinadagdagan ang presyo. Itong hayagang panloloko na nakikita natin ngayon, ito'y nagpapakita na kung minsan ang isip ng tao, akala niya, porket hindi siya nakikita, makapanloloko siya ng tao at makapanloloko siya sa Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos ay gagawa ng paraan upang mahayag ang katotohanan. Tanong niyo sa akin, bakit? Para managot ang mga nagkasala. Dahil kapag nanagot ang mga nagkasala, ang mali ay maitatama. So today, we pray for accountability so that they will repent of the sins they did. Those who stolen money from our taxes should go to jail. Not because we are angry at them, but it is the only way by which they can repent of their sins and that they can reform their lives. Ang masamang ginawa ay dapat panagutan dahil ang pananagutan sa batas ay pagtatama sa pagkakamaling nagawa. Kahit ang Diyos nire-require ang pagsisisi ng makasalanan bago siya patawarin. Kaya tayo din bilang bayan ng Diyos, dapat hindi lang natin basta-basta pinapatawad yung mga nagkasala at binoboto pa rin natin sa susunod na eleksyon kahit alam naman nating naging guilty na. Sana ngayong namulat ang ating mga mata,
wag na tayong pumikit muli hanggang sa 2028. Amen ba yon? I hope we are learning our lessons the hard way. Yes, it is painful for us as a nation, but let it be painful as it is to teach us a lesson about accountability. Accountability that we should expect from those people that we elected in public office and from those people that are entrusted public service to serve the good of the people. Do I hear an amen? Pero hindi lang natin dapat i-demand ang accountability mula sa kanila. Ang accountability ay dapat sinisimula nating ituro sa mga bata sa tahanan pa lamang. Listen to me. This may be harsh, but this is true. Corruption begins at home. Can everybody say that? Ang katiwalian nagsisimula sa tahanan. Kapag may mga magulang na kinukonsinte, na kinakailangang may suhol muna yung mga anak bago sumunod sa utos nila, corruption yon. You are teaching them corruption if there is always a favor in exchange for a good work that they will do. Mga anak, hindi kayo kailangan suhulan para hugasan ninyo yung pinggan. Mga anak, hindi kayo kailangan suhulan para ligpitin ninyo yung higaan ninyo. Mga anak, hindi kayo kailangang suhulan para galingan ninyo sa inyong pag-aaral. Always remember, my dear children, there is always good in whatever you do, however difficult it is. Kahit mahirap mag-aral, kahit nakakatamad maghugas ng pinggan, kahit kung minsan nakakatamaran din nating magligpit ng higaan, tandaan ninyo, yan ay simula ng paghuhubog ng mabuting kalooban. Listen to me. Kapag ba kayo naghuhugas ng pinggan, if you wash the dishes, do you clean it well? Baka may natitirang mantika, baka may natitirang tutong sa kutsara tinidor. Listen to me. Anong mangyayari kapag meron kayong na left out na mga dumi dun sa mga hinugasan ninyong dishes? Pamamahayan ng bakterya at mikrobyo. Sinong magkakasakit? Ikaw lang ba? O, gusto nyo bang mapahamak yung buong family? Dahil sa neglect, dahil sa katamaran, gusto nyo bang mapahamak yung buong family? Then do your best even in the little things that you do. Ano ang sabi ni Lord? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya if your parents are teaching you to wash the dishes or to make your bed, kapag tinuturuan kayong maghugas ng mga pinagkainan o magligpit ng inyong higaan, hindi lang kayo inuutusan, tinuturuan kayong maging mabuting tao, maging mapanagutan. Porket ba hindi i-check, hindi nyo nagagawin? Kapag ba hindi i-check yung higaan ninyo, hindi nyo naliligpitin yung higaan ninyo? May parusa man o wala, may gantimpala man o wala, may reward man o wala, gagawin natin kung ano yung tama. That is what you call accountability. Mga magulang, taas ang kamay ng mga parents na naririto. Mga magulang, taas yung kamay, huwag kayong mahiya. Pwede ba akong makiusap sa inyo? Huwag niyong konsintihin yung korupsyon sa pamilya ninyo. Kapag may nagawang pagkakamali yung mga bata, huwag ninyong iparamdam sa kanila na okay lang. Kung kinakailangan ninyong patayan ng wifi bilang consequence, patayan ninyo. Hayaan nyo silang umalngal. Hayaan nyo silang magdusa kung yun ang magtuturo sa kanila ng kung ano ang tama. Dear parents, do I hear an amen? Tiisin ninyong magdusa ang mga anak ninyo ngayon para maitama ang kanilang mga pagkakamali kaysa makalakhan nila ang mali at pagdusahan ninyo na hindi nyo sila ipinalaki sa tamang ugali. That is accountability because you parents
are teachers either of accountability or corruption. My dear parents, I appeal to you. It is okay to provide for your family, but be accountable about the means. Be accountable for the means through which you give your family what they need. Maging mapanagutan din kayo sa hanap buhay ninyo kung saan ang gagaling yung ipinapakain at ipinang-aaral ninyo sa inyong mga anak. Hindi po kailangan ng mga anak ninyo ng luho. Ang kailangan lang nila makakain ng maayos, may bahay na maayos, may pag-aaral na maayos. Tama o mali? Yun lang naman eh. Mga anak, kailangan nyo ba ng magandang sasakyan na may libreng payong? Mga anak, kailangan nyo ba ng napakaraming trips abroad? Alam ninyo kung ano ang kailangan ng mga bata? Mga magulang na ikirarangal nila hanggang sa kanilang pagtanda. Mga magulang na kahit nahirapan sa pagpapaaral at pagpapakain at pagpapalaki sa kanilang mga anak, alam nilang sa marangal nang galing ang kanilang pinakinabangan. Kaysa balang araw matuklasan ng lahat, kaya pala mayaman kami kasi may ninanakawan kami. Kasi may ninanakawan pala yung magulang namin. And my dear parents, listen to me. Theft does not happen in large scale only. It does not only happen in public offices. It does not happen in big projects. Yung mga maliliit na pagnanakaw natin ng oras na ginagamit natin sa pagso-social media, kapag oras ng trabaho, pagnanakaw pa rin yan. Yung mga supplies ng opisina na kinukupit ninyo, pagnanakaw pa rin yan. Yung mga pabor na hinihingi ninyo at may natatapakan kayong katrabaho, pagnanakaw yan, korupsyon yan. At kapag nakita ng mga anak ninyo yan, sa palagay ninyo, ano ang kanilang tutularan? So my dear parents, my dear adults, young adults who are here, accountability at work is also important. Be it in the private sector or in the public sector, always remember, even if you think that you are not being seen, do not forget that someone sees you up there. You will be accountable to God for whatever you do in life. Do I hear an amen? Today, we enjoin the whole nation, not in rage, but in hope that something will transform our society. St. Paul in the second reading tells us to pray for the leaders of our nation, to offer sacrifices, to offer thanksgiving, and that is what we are doing in this Mass. Nag-aalay tayo ng misa, hindi lang para sa mga personal nating intensyon. Let us not only pray for ourselves, but let us pray for our nation, that accountability, integrity, transparency may prevail, especially in the halls of public service. Magdasal tayo sa misang ito, na sana nga mahayag ang katotohanan, at magkaroon ng katarungan at integridad sa ating bayan. Amen ba yon? At wag nating ipagdasal lang ang ating bayan, ipagdasal din natin ang ating mga pamilya, usisiyain din natin ang ating mga konsensya, tayo rin ba ay nagiging mga mapanagutan sa ating buhay? Alam ninyo, when I was growing up, being the eldest in the family is not easy. Kasi, alam niyo ba mga anak, kapag meron akong kapatid na may ginawang kalokohan, in the absence of my parents, pag uwi ng mami ko o ng daddy ko, kapag nakitang halimbawa, hindi nahugasan ng kapatid ko yung mga dishes na naka-assign sa kanya, pag pinalo yung kapatid ko, pati ako may palo din. At akala ko, unfair yun. Akala ko, hindi tama yun. Pero sa palagay ko ngayon, tama.
ang parents ko. Tanong niyo sa akin, bakit? Nakita ko yung mali, hindi ako nagsalita. Accountable ako sa pagkakamaling ginawa niya. My dear brothers and sisters, if we are witnesses to this scandal of corruption in our country, yet we will not stand for truth and we will not do anything to hold them accountable, then we are not accountable ourselves. Ngayong nakita na natin ang totoo, kapag kinalimutan lang natin ito, at hindi natin ito ginawang aral para sa atin, sa ating mga susunod na pagpili ng mga namumuno at pagbabantay sa mga pinuno natin, then we will be accountable. Katulad ko na pinalo ng mga magulang ko, baka kasama din tayong papaluin ng Panginoon pagdating ng buhay na walang hanggan. Dahil ang mga pinagkatiwala sa ating maliliit na bagay ay sisingilin sa atin para makamit natin ang pinakamahalagang bagay, ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.